Ay nako, o pati po yung mga politiko, mga bossing. Ano sabi dito? Eto daw po, may sinasabi si Harry Roque. Yan, ha? Nung panahon daw po, mga bossing, Chief Amo, sir, no? Ni Attorney Leni Robredo, o Vice President, former Vice President Leni Robredo, mga kababayan, wala naman daw pong ginawa ang vice-presidente. Ako ang naalala ko noon, ipit na ipit po si Atty. Leni Robredo nung mga panahon na yun. Ano? No. Sabi dito ni Atty. Harry Roque, VP Sara's father is a former president who faced many criticism. Parang mas madami pa po ang kritisismo ninyo sa ating presidente. Yung iba nga sa inyo, nakakatakot na mag-criticize sa ating Pangulo. No? Ang tinutukoy ko po dito, Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayon po. Grabe. Yung paninira nila sa ating presidente, yung may mga palabas-labas pa ng mga pulburon video, hindi naman po. Alam nyo, ang jologs nyo na nga Di ba? May palabas-labas ng pulburon video, wala naman po napatunayan. VP Sara's father is a former president who faced many criticism, especially from sa malalaking tao na nagtitinda o nagbebenta o nagtutulak ng droga. Ayan. So the threat don't only come from the taga-bundok. Ayan po yung tatlong letra. Alam nyo na po. Ayan, bibilugan ko. They also come from ayan, malalaking tao sa droga. Can VP Leni say the same? Ayan daw po, mga kababayan. Yan po ang banat ni Harry Roque kung bakit daw mga kababayan, masyadong madami. Masyado silang maarte. Masyado silang jologs. Masyado silang OA, mga kababayan. Di ho ba? Sa atin naman po, 300 plus pa din ang natira, mga kababayan. At itong 300 mahigit na po ito, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, kaya siguro mga 5 o 6 hanggang 10 street kayang pangalagaan ng ating vice-presidente. Sa dami niyan. Sabi nga di ba? Mas madami pa. Sabi ni DOJ Secretary Remulla, mas madami pa ang security ni Inday Sara Duterte kesa sa ating Pangulo. Biruin nyo yun. At take note, mga kababayan. Eto. Kasi umiiyak di ba? Umiiyak ang ating president, ang vice-presidente. Dahil daw tinanggalan siya o binawasan ng 75 ni Romel. Yung kanyang security. Sino ho ba yung tinutukoy na Romel, ng ating VP? Wala pong iba, kundi ang PNP chief. Romel Marbilho, mga kababayan. Sabi ko, ano nangyari sa ating vice-presidente? Ipinakita pa nila sa publiko yung kanilang liham na yun. Tapos, gusto nilang palabasin? Ganito ang vice-presidente pag galit o pag may hinanakit. Bastos. Wag naman ganon. Kung sa inyo, okay lang yun, yung mga pag-ganon-ganon, di ba? Mas mahahalata ng taong bayan. Pagka ganon. So, at least sana lumiham na kayo, ginawa niya ng formal. Tingnan niyo naman po ang tatay niya. Nung panahon po na sila ay nanunungkulan, nung panahon po na siya ay nandun sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas po, mga bossing. Ano ang sabi niya dito? November 18, 2020, kay Leni Robredo, halos banta na po ito Although yung waswasan, yung mga kapatid natin, kaibigan natin, na marunong po na magbisaya, ano po ibig sabihin ng waswasan? I-comment nyo na lang dyan po. Sabi, sige, subukan mo. Matagal na akong maraming gustong sabihin sa'yo. I-reserve ako. Waswasan kita ng gusto. This is your nightmare.
mga kababayan. Di ho ba? So kaya, sabi ko, parang mas medyo panggigipit sa politika. Yung mga nangyari nung panahon ng dating Rodrigo Duterte. Kaya nga po nasasabi natin lagi dito, bakit ganun? Bakit ganun? Hindi nila hayaan magtrabaho ang vice-presidente nung panahon. Di ba? Nung panahon, sukot to. Ano kaya yung nasa lalamunan ko? Nung panahon na sila ay nanunungkulan. Birahin daw po. Sabi ni Alan Alcarte. Waswasan, parang banlawan ata. Birahin. Di ho ba mga kababayan? Mas may threat pa kay Atty. Leni Robredo. Pero nung panahon niya, 78 ang kanyang security po, mga kababayan. Kaya dapat ito dito sa mga ito, sa mga sumusuporta kay BP, okay lang naman sumuporta. Malungkot kayo doon sa pagkakabawas ng mga security niya. Pero wag na kayong umarte. Wag na kayong yung magpaawa effect. Hindi maaawa ang Pilipino, lalo na't alam natin kung ilan ang bilang ng natira, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Journey to Heaven, hiya naman ako sa iyo, Roque, no? Si BP Leni walang pahinga sa kakatulong sa maihirap at lagi na lang bagyuhan, pagputok ng bulkan, baha. Nakakahiya daw po kay Roque. Sabi ni Che Villegas, waswasan, bakbakan. Biruin niyo po yan, mga kababayan. Galing po sa dating Pangulo yun, no? Sabi ko nga hindi ba parang pagbabanta na ito? Di na siya nahiya, mas marami pa nga ang guard niya kaysa kay PBBM sadyang makapal ang mukha, sabi ni Ma'am Maritel T. Di ba mga kababayan? Ang komento naman ni Jet Estrellado, Sir Mark, lalo ka atang pumopogi. Ako, patay tayo dyan. Nag-ahit lang po ako, mga kababayan. Ano masasabi niyo po dyan? Ito, tuldukan na natin. Siguro, last na content na natin tungkol dito sa security ni BP Sara. Kasi parang napapansin naman po natin, ang OOA na lang po OA na lang po. Pinapalala na lang po nila upang magmuka na kaawa-awa ang ating vice-presidente. Para kung ganon, tingnan nyo, ang pamahalaan o ang pamunuan ni Bongbong Marcos ay ginigipit ang ating vice-presidente. Para ganon ho ang isipin ng taong bayan. Pero kapag alam mo kung ano yung mismong numero na natira sa security ni Inday Sara Duterte, sasabihin mo, ano ba itong mga to? Ang OOA nyo, pa-victim effect kayo,